po natin yung mga pagkain na nakakaantok sa atin, di ba? Sa gabi gusto natin kainin to para makatulog tayo. Pero pag tanghali naman, pag ito kakainin natin, aantukin tayo pagkatapos kumain. Okay? So ano tong mga 7 foods na nagpapaantok sa akin? Basically, ito pong mga pagkain mataas sa tryptophan or mataas sa carbohydrates, nakakaantok. Pagdating sa kanin, rice, 'di ba, mataas sa carbohydrates, nakakaantok po talaga ang kanin, 'di ba? Pag kumain kayo ng 2 platong kanin, antokin na kayo. Paano? Biglang tataas yung blood sugar, tapos bababa, aantokin kayo. So, rice, mga sweets, nakakaantok, pero hindi natin pinapayo na marami nito. Tapos yung mga pagkaing mataas naman sa tryptophan, nakakaantok rin to. Okay? Kasi yung tryptophan, ginagawa ng katawan natin, kino-convert sa serotonin. Yung serotonin, nagpaparelax, nagpapaantok. Ano naman to? Tulad ng saging. Diba? Sabi ko, saging, mansanas, meron din. Pero basically, saging, nagpapaantok, nagpaparelax sa atin, maraming tryptophan. Yung mga green leafy vegetables, spinach, kangkong, yan o, relaxing, mataas din sa tryptophan, nakakaantok. Pang-apat, yung mga soy, mga tokwa, tofu, taho, pamparelax, pampaantok din yan. Next, yung mga gatas, okay, milk, diba, gatas, nakakaantok din, cheese, nakakaantok, mataas din sa tryptophan. Meron din, ito po, tsokolate. Number 6, chocolate. Kumain kayo maraming chocolate, mataas ang tryptophan ng chocolate. Kaya nga, chocolate, relaxing, di ba? Pag kumain ka ng chocolate, tumataas ang tryptophan, magiging serotonin. Ito yung mga feel-good na anti-stress, antidepressant, itong chocolate na iba. Pero hindi pwede sobra dami. Nakakataba. And number 7, turkey. Wala tayong ganong turkey dito. Pero chicken, pwede na rin manok. Pero turkey, mas mataas sa tryptophan. Ito, 0.19 grams of tryptophan per 100 grams of food. Okay? So, ito po yung mga pagkain na nakakantok like rice, milk, saging, chocolate, turkey, spinach, mga kangkong, soy, at iba pa. Pero ang tip ko po ngayon, bakit minsan pag kumain tayo, bakit tayo inaantok pagkatapos? Diba? Sobrang antok. Pwedeng dahil sa kinain mo, tulad na sinabi ko, itong 7 klase na pagkain, nakakantok, may tryptophan, or baka meron kayong sakit. Anong medical condition ang nagpapaantok pagkatapos kumain? Ano po to? Yung may diabetes. Okay? Pag may diabetes, either mataas yung blood sugar o mababa ang blood sugar, antokin po kayo nito. May food intolerance, food allergy. Minsan may ganun yung hindi kahiyang sa kinain mo o baka inaantok. Yung may sleep apnea. Sleep apnea, ito yung malakas humilik, malaki yung leeg, mataba, tapos hilik ng hilik, tapos yung hilik niya malakas na hilik, tapos hindi hihinga ng matagal, almost 45 seconds, hindi hihinga, tapos biglang hihinga na naman. Sleep apnea yun, bumabagsak ang oxygen. So, kulang sa tulog, inaantok yan sa umaga. Anemic, pag kulang ka sa dugo, ang CBC mo, hemoglobin mo, mababa, inaantok din yung mga anemic. Kulang sa lakas eh. Hypothyroid, mahina ang thyroid gland, mababa thyroid hormones, inaantok din. Mabagal sila, very slow, mabagal. Kasi nga yung hyperthyroid, mabilis naman. Hindi naman inaantok yung hyperthyroid. Sobrang bilis. Kaya hypothyroid, mabagal. Merong mga bad habits din na nakaka-cause ng pagkaantok. Tapos kumain kung lagi kang puyat, di ba? Dami iniisip, laging puyat, kulang sa tulog. Or baka kulang ka sa exercise. Mas hindi ka fit, mas mataba, di ba? Pagkakain, tulog agad, di ba? So, depende. Pwedeng may sakit, pwedeng sa pagkain lang, o baka yung condition mo, hindi ka ganun ka-healthy. So, meron tayo tips para ma-prevent ang post-meal sleepiness. Para hindi ka antukin gaano, tapos kumain, di ba? Paano kayo magtatrabaho? Pagkakain na tanghali, tulog na, may trabaho na kayo by 1 p.m. Ganito gagawin nyo para hindi antukin, makatrabaho ulit, o makaaral sa school.
uminom ng tubig. Kailangan well-hydrated ka. More dehydrated, more antok. Kailangan kompleto ka sa electrolytes. Okay? Ibig sabihin, hindi ka kulang sa sodium, potassium, calcium, tama electrolytes, pwede ang buko. Tapos, yung kain mo, dapat wag sobra dami. Diba? Kasi pag dinamihan mo yung kain mo, only rice, binusog mo, antokin ka. Hindi ka nga pwede mag-drive pag magda-drive ka o magmomotor ka na busog, bawal po yun. Kasi aantokin ka, baka maantok ka sa sasakyan. Marami yun, nakakatulog, nababangga. Kaya ang secret, small frequent meals. Para hindi ka antokin, kain ka konti-konti, umaga, 7 a.m. O tapos, konting merienda. Tapos, tanghalian, konti. Mga alas 3, alas 4, konting merienda. Sa gabi, dinner, konti-konti. Para yung balance yung sugar mo. Hindi biglang kumain ng 3 platong kanin, taas ng sugar, tapos babagsak yung sugar, antokin na. Get enough quality sleep. Dapat kompleto yung tulog sa gabi. Baka kaya ka inaantok, kulang ka sa tulog. Dapat may exercise. Mas fit, mas active ang katawan, mas magalaw, mas hindi ka antokin. Iwas o bawas sa alak. Okay? Alak nakakaantok at nakakasira ng tulog natin yung alak. Kala nyo lang alak pampatulog, hindi po. Ang alak nakakababaw ng tulog, masakit ang ulo mo paggising, may hangover ka pa, hindi maganda sa'yo. Pagdating sa kape, pwede naman yung kape pampagising, kaya lang, minsan nagkape, gigising, tapos mamaya antokin na lang, makakaabot ka pa ng 6 na tasang kape sa isang araw. So, up and down, baka magulo lang yung tulog mo sa gabi. Kaya, siguro, modulate lang, i-control lang yung dami ng kape, baka 1 to 2 cups in a day. And finally, kumain ng pagkain mabuti sa'yo. Huwag yung puro sugar at donut na lang at matatamis kasi magsusugar high and bababa. Dapat yung mga complex high fiber, sari-saring gulay, dahan-dahan ng bigay ng energy. Diba? Mga fatty fish, isda, pwede, mani, pwede. Diba? So, mas balance yung diet. May konting prutas, protina, mas maganda ang bigay ng energy sa'yo. Okay? Pero basically naman, kung talagang kumain ka lang, inaantok ka, yung konting antok lang, hindi naman talaga ito masama eh. Diba? Hindi naman talaga sakit to unless tulad na sinabi ko, meron kang diabetes, sleep apnea, anemia, hypothyroid, or food intolerance. Kung wala naman kayong ganitong sakit, okay naman kayo, healthy naman kayo, normal naman maantok-antok, siguro lakad-lakad lang, gising-gisingin ang sarili. Sana nakatulong tong video para sa inyo. God bless po.